Ayaw ko na umuwi sa Russia. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. 3 minuto matapos lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit biglang napaiyak at nagmaktol ang mga dalagang Ruso mula sa pinakamataas na 1% ng lipunan na sanay na sa lahat ng luho sa mundo at nagsumamo sa kanilang mga magulang na huwag na silang pabalikin? Ito ang katotohanan sa likod ng isang school trip na naging malaking gulo na umabot pa sa kagawaran ng edukasyon sa Moscow. Ang umagaw sa puso ng mga dalagang ito na hindi naapektuhan ng ganda ng Paris o London ay hindi ang mga magagarang tourist spot o ang pinakabagong teknolohiya. Ito ay ang pang-araw-araw na himala na karaniwan at hindi natin napapansin na para sa ating mga Pilipino ay normal lang. Isang nakakagulat na kwento kung paanong ang 48 oras na pananatili ay nagpabago sa pananaw nila sa buhay at maging sa kinabukasan ng kanilang bansa. Ihanda ang sarili at saksihan ang mga pangyayari. Mga mag-aaral mula sa prestihiyosong high school ng mga babae sa Russia, nag-school trip sa Maynila, nagulat at tumangging umuwi, 3 minuto pa lang pagdating sa NAIA. Kasalukuyan, nagkakagulo sa kagawaran ng edukasyon sa Moscow. Ayon sa datos ng gobyerno ng Pilipinas, tumaas ng 68% mula noong nakaraang taon ang bilang ng mga Ruso na bumisita na umaabot sa 230,000. Lalo na sa mga kabataang Ruso, napakainit ng popularidad ng Pilipinas at dumarami ang mga internasyonal na paaralan na pinipiling destinasyon ng kanilang school trip ang Maynila. Kabilang dito ang Moscow Premium International School, isang kilalang institusyon na tanging mga anak lamang ng 1% ng upper class ang makakapasok. Ang school trip ng 10 babaeng estudyante ng paaralang ito ay naging viral sa social media. Gusto kong manirahan sa Pilipinas. Ayaw ko nang bumalik sa Russia. Inomustan. Isang estudyante, pagdating pa lang sa NAIA, 3 minuto pa lang, tumawag sa kanyang mga magulang at nagsumamo na ipa-enroll siya sa isang universidad sa Pilipinas. Isa pa ay halos magtago na lang sa huling araw para lang hindi makauwi dahil sa sobrang pagkahumaling sa Pilipinas. Ano nga ba ang nasaksihan ng mga high-class na babaeng ito sa Pilipinas? Bago tayo magsimula, para maging inspirasyon sa paggawa ng video, paki-subscribe at paki-like ng channel. Nagpapasalamat ako sa lahat ng viewers na patuloy na sumusuporta. Sana ay maging maligaya at malusog kayo hanggang sa huling araw ng taon. Para sa mga sumusuporta sa Pilipinas, paki-iwan sa comment section ang Mabuhay Pilipinas. Ako si Sofia, 18 taong gulang, nag-aaral sa Moscow Premium International School. Isa sa pinaka-prestihiyosong paaralan sa Russia ang aming paaralan. Karamihan sa mga estudyante ay mga anak ng mga opisyal ng gobyerno, executives ng malalaking korporasyon, at mga kilalang doktor at abogado. Ang tatay ko ay isang executive sa isang kumpanya ng enerhiya at ang nanay ko naman ay isang international lawyer. Kaya't bata pa lang, nakapunta na ako sa iba't ibang bansa sa Europa, Paris, London, Rome, Berlin, lahat ay halos pare-pareho. Mga lumang gusali, mataas na presyo ng bilihin at mga taong seryoso ang mukha. Pero mayroon akong ibang lugar na talagang kinaiinteresan. Ito ay ang Pilipinas. Sa totoo lang, sobrang nahumaling ako sa mga Pinoy K-pop at P-pop idol. Lihim akong nakikinig sa earphones at nanonood ng kanilang mga music video. Nanood din ako ng mga Filipino drama na may subtitle at unti-unti akong natuto ng kaunting Tagalog. Pero iba ang pananaw ng aking mga magulang. Sofia, Pilipinas ba yon? Alam mo ba kung nasaan yan? Akala lang ni tatay, maliit na isla lang ang Pilipinas sa Asia. Ganito rin si nanay. Hindi ba mas magandang mag-explore ka sa Europa at Amerika? Pero hindi ako sumuko. Nang magkaroon ng botohan sa paaralan para sa destinasyon ng school trip, syempre, Pilipinas ang pinili ko. Nakakagulat, higit sa kalahati ng mga kaibigan ko ang pumili rin ng Pilipinas. Naramdaman ko kung gaano nakalalim ang impluwensiya ng kulturang Pilipino sa mga kabataang Ruso. Sa huli, pinili ng paaralan ang Pilipinas bilang destinasyon ng school trip. Gabi bago umalis, sa sobrang excitement, hindi ako makatulog. Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makakapunta na ako sa Pilipinas. Pero kasabay nito, medyo nag-aalala rin ako. Paano kung iba ang aktwal na Pilipinas sa inimagine ko? Paano
kung ma-disappoint ako. Ang mga kaisipang ito ay gumugulo sa aking isip. Habang papunta kami sa airport, sinabi ni nanay, "Huwag kang masyadong umasa. Maliit na bansa lang yan. Hindi kasing ganda ng Europa." Tumango lang ako, pero sa loob ko, gusto kong magreklamo. "Wala kang alam tungkol sa Pilipinas, Mama." Nakita ko ang mga kaibigan ko sa airport. Lahat kami ay masayang masaya. Ang aming escort teacher ay si Ganang. Elena Petrovna, isang batikang guro na may 30 taong karanasan. Mahigpit siya, pero may malasakit sa kanyang mga estudyante. Bago kami umalis, pinulong niya kami at sinabi, "Mga bata, panatilihin ninyo ang kaayusan at maging magalang. Kinakatawan natin ang Russia." Tumango kami. Sumakay kami sa eroplano at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang kulay abong langit ng Moscow. Matapos ang 9 oras na flight, sa wakas, dumating kami sa Naiya, 11:20 na ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, bumilis ang tibok ng puso ko. Sa wakas, tatapak na ako sa lupa ng Pilipinas. Paglabas namin sa gate at pagpasok sa terminal, kusa na lang akong napanganga. "Petrovna, airport ba talaga to? Para kasing hotel. Lang to. Indanto ho." Kahit late na, ang airport ay kasing liwanag ng araw. Ang sahig ay kintab na kintab parang salamin. Ibang-iba sa airport sa Moscow. Sa Moscow, paglagpas ng 10:00 ng gabi, halos lahat ng tindahan ay sarado na. Ang paglilinis ay kinabukasan pa ng umaga magsisimula. Ang sahig ay laging madumi, at ang mga empleyado ay seryoso ang mukha. Pero dito, iba. Sa bawat information desk, may mga empleyado na nakangiti at naghihintay. Nakita kong yumuko at bumati ang mga cleaning staff habang dumadaan ang mga pasahero. Totoo ba to? Hindi ako makapaniwala. Ito ay tanawin na hinding-hindi mo makikita sa Russia. Hinawakan ng isa kong kaibigan ang braso ko at bumulong, "Sofia, ang galing talaga dito. Kahit gabi na, ang linis at ang daming tao." Tumango ako. Nang pumila kami sa immigration, nagulat ako ulit. Kahit na malaking grupo kami ng mga banyagang estudyante, hindi nataranta ang mga empleyado. Sa halip, agad na nagpadala ng interpreter na marunong mag-Russian. "Hello mga estudyante, mabuhay, welcome sa Pilipinas." Perpektong Russian, nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko, gulat na gulat. Dahil sa aming edad, dahan-dahan at maingat na ipinaliwanag ng interpreter ang lahat ng proseso, mula sa pagsulat ng arrival card hanggang sa pagkuha ng bagahe at maging sa itinerary namin kinabukasan. Kung mayroon kayong abala o katanungan, sabihin ninyo lang sa amin kahit anong oras. O Nang Faza, kailan pa huling nangyari na nakatanggap ako ng ganitong pag-aalala? Sa mga airport sa Europa, hindi lang 1 o 2 beses akong na-ignore o na-discriminate dahil foreigner ako. Tumayo ako sa harap ng automated immigration system. Nalito ako dahil bago ito at hindi ko alam kung paano gamitin. Agad namang lumapit ang isang staff at magiliw na nag-assist. "Dito po ilagay ang passport ninyo at tingnan ang screen. Mayroon din pong Russian language option." Pagtingin ko sa screen, totoo, 12 wika ang sinusuportahan, kabilang ang Russian. Intuitive ang disenyo at madaling sundin. Pagkatapos ko, lumingon ako at nakita kong nagtataka ring ginagamit ng mga kaibigan ko ang makina. Lumipat kami sa baggage claim area. Mayroong malaking electronic board na nagpapakita ng real-time location ng mga bagahe. Sa Moscow, madalas ay inaabot kami ng 1 oras para lang hanapin ang bagahe. Hindi mo alam kung saan napunta at wala ring staff na matatanungan. Pero dito, lahat ng sistema ay tumpak at mabilis. Hindi umabot sa 10 minuto, lumabas na ang bagahe ko. Habang hinahanap ang bagahe, kinuha ko ang smartphone ko at nag-text kay tatay. "Papa, paki-search ang mga universidad sa Pilipinas, please. Ang galing-galing dito. 3 minuto pa lang ako, pero in love na ako." Nang maipadala ko ang mensahe, doon ko lang napansin. Ano ang sinulat ko? Ang ideya na mag-aral sa universidad sa Pilipinas ay kusa na lang lumabas sa isip ko, hindi ko namalayan. Hindi pa ako nakakalabas ng airport, pero ramdam ko na, ibang-iba ang bansang ito sa inimagine ko. Mas maunlad, mas detalyado, at mas magalang. Tinawag kami ni Gnang. "Elena,
O, aalis na tayo papuntang hotel. Nakuha na ba ng lahat ang bagahe? Tumango kami habang sumusunod sa kanya. Habang palabas ng airport, patuloy akong tumitingin sa paligid. May mga 24-hour cafe, convenience store, money exchange at maging botika. Lahat ay malinis, maliwanag at maayos. Paglabas namin ng airport, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Pumunta kami sa paradahan ng shuttle bus. Dumating ang bus, inilagay namin ang mga bagahe at sumakay. Malinis din ang loob ng bus at komportable ang mga upuan. Lumingon ang driver at nagsalita sa Ingles. Welcome sa Pilipinas. Mga 1 oras po tayo sa Maynila. Paki-fasten po ng seatbelt. Nag-effort siyang mag-Ingles dahil alam niyang mga dayuhan kami. Nag-seatbelt ako at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumalayo ang NAIA at lumabas na kami sa highway papuntang Maynila. Kahit gabi na, maliwanag ang kalsada at maayos ang takbo ng mga sasakyan. Ang mga kalsada sa Moscow paggabi ay madilim at delikado, pero dito, ibang-iba. May isa akong kaibigan na tumuro sa labas ng bintana at sumigaw. Tingnan nyo, bukas pa ang ilaw ng convenience store. Tiningnan naming lahat ang labas. Totoo, maliwanag ang bawat convenience store at may mga taong natural na lumalabas-masok. Hating gabi na. Sa Moscow, halos lahat ng tindahan ay sarado na pag 10:00 ng gabi. Tumango kaming lahat sa sinabi ng kaibigan ko. Doon, nakita namin ang mas nakakagulat na tanawin. Nakita namin ang mga babaeng naglalakad ng mag-isa, past 1 a.m. na. May mga babaeng naglalakad na parang naglilibot lang, nakikinig sa earphones. Hindi sila mukhang natatakot. Hindi ako makapagsalita. Ito ay tanawin na hinding-hindi mo mai-imagine sa Russia. Sa Moscow, paglagpas ng 10:00 ng gabi, bawal nang lumabas ng mag-isa ang babae. Sobrang delikado. Ang mga balita tungkol sa pagnanakaw, karahasan at kidnapping ay hindi nawawala. Kaya't kailanman, hindi ako lumabas ng mag-isa paggabi. Laging kasama ko si tatay o ang driver. Pero dito sa Pilipinas, iba. Kahit halos 2 a.m. na, may mga babaeng nakakapaglakad ng komportable ng mag-isa at nagse-cellphone pa sila. Nang, Petrovna, hindi ba delikado ang mga babaeng yon? Tanong ko kay Gnang, Elena. Nagulat din siya at tumingin sa labas ng bintana, saka nagtanong sa driver sa Ingles. Safe ba dito para sa mga babae na maglakad ng mag-isa paggabi? Ngumiti ang driver at sumagot, Opo, napaka-safe po ng Pilipinas kahit gabi. Maaari pong maglakad nang walang takot ang mga babae. Nang marinig ko yon, uminit ang dibdib ko. May bansa palang ganito. Nagkatinginan ang mga kaibigan ko, gulat na gulat. Ito ang tunay na advanced na bansa, naisip ko. Hindi ang mga magagarang gusali o mamahaling tindahan, kundi ang bansang nagagawa ng mga mamamayan na maglakad ng walang takot kahit gabi. Iyon ang tunay na advanced na bansa. Patuloy ang biyahe ng bus papunta sa Maynila. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang matataas na gusali. Ang mga skyscraper na salamin ay nakatayo sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Ang bawat gusali ay may magagarang ilaw at ang ilan ay nagpapakita ng gumagalaw na video sa LED. Wow, para talagang futuristic. Bulalas ng isa kong kaibigan. Totoo, ibang-iba sa mga lumang lungsod sa Europa. Maganda ang mga makasaysayang gusali sa Paris at London, pero parang luma at kupas na, pero ang Maynila, iba. Moderno, sopistikado, at puno ng enerhiya. Nang dumaan kami sa isang malaking tulay, halos hindi ako makahinga. Napakaganda ng tanawin ng gabi mula sa tulay. Ang mga gusali sa magkabilang gilid ng ilog, ang ilaw sa tulay, ang pag-reflect ng ilaw sa tubig ng ilog, lahat ay perpektong nagkakatugma. Sofia, picture. Kinalabit ako ng kaibigan ko. Dali-dali kong kinuha ang smartphone ko at kinunan ang labas ng bintana. Pero hindi sapat ang litrato para kuhanin ang lahat ng kagandahan. Isang damdamin na kailangan mong makita ng direkta. 2:30 na ng madaling araw, dumating kami sa hotel. Pagbaba namin sa bus, tiningnan ko ang paligid. Nakakagulat, ang paligid ng hotel ay mukhang masigla pa rin. May mga 24-hour na kainan at mga customer sa convenience store. May mga taong naglalakad pa rin sa kalye. Sa Moscow, sa oras na ito, tahimik na at tulog na ang lahat.
Pero ang Maynila iba, hindi natutulog ang syudad. Pumasok kami sa lobby ng hotel. Malinis at modernong interior ang bumungad sa amin. Habang nagche-check-in, naintindihan ng front desk staff ang edad namin at binigyan kami ng tahimik na kwarto sa itaas. Dahil mga estudyante po kayo, sa tahimik na floor namin kayo inilagay. Sana po ay makapagpahinga kayo ng maayos. Hindi siya nag-Russian, pero dahan-dahan siyang nag-Ingles kaya naintindihan namin. Ipinaliwanag din niya ng detalyado ang oras ng almusal, kinabukasan at ang mga pasilidad sa paligid. Kung may kailangan po kayo, tawagan niyo lang ang front desk. 24 hours po kaming nakasupport. Pero higit sa lahat, ang nakakaantig ay ang taos puso nilang pagbati. Welcome po sa Pilipinas. Sana po ay maging masaya ang stay ninyo. Ang isang salitang iyon, kasabay ng ngiti, ay nagpainit sa puso ko. Habang umaakyat kami sa elevator papuntang kwarto, sinabi sa akin ng isa kong kaibigan, "Sofia, iba pala ang Pilipinas sa inakala ko." Tumango ako. Oo, mas maganda pa sa inimagine ko. Airport pa lang at hotel ang napuntahan, pero parang ibang mundo na ito, iba sa Russia. Sumang-ayon ang iba pang kaibigan. Oo nga, ako rin. Hindi ako makapaniwala na safe at malinis at magalang ang mga tao kahit gabi na. Dumating kami sa kwarto. Pagbukas ng pinto, bumungad sa amin ang malinis at komportableng espasyo. Mukhang malambot ang kama at ang CR ay kintab na kintab. Binuksan ko ang bintana at tumingin sa labas. Halos 3 a.m. na, pero maliwanag pa rin ang kalye. Ang convenience store, kainan at cafe lahat ay may ilaw at may mga taong natural na lumalabas-masok. Hindi natutulog ang syudad na to. Doon ko napagtanto, bakit ganito kabilis umunlad ang Pilipinas? Parang ang mga tao dito ay nagtatrabaho, nag-aaral at nagsisikap ng walang tigil, pero mukha silang masaya. Parang hindi sila pinipilit, kundi kusa nilang ginagawa. Humiga ako sa kama, pero hindi ako dalawin ng antok. Napakaraming kaisipan ang gumugulo sa isip ko. Ang first impression sa airport, ang ligtas na kalsada sa gabi, ang buhay na syudad sa loob lang ng ilang oras, nabaliktad ang mundo ko. Ang mga bagay na inakala kong normal sa Russia ay hindi pala normal. Ang bawal lumabas ng mag-isa ang babae paggabi, ang pagsara ng lahat ng tindahan sa hating gabi, ang kadiliman at dumi ng airport, ang mga empleyadong seryoso at hindi magalang. Inakala ko, ganoon talaga ang mundo. Pero pagdating ko sa Pilipinas, napagtanto ko, maaari palang magbago ang mundo. Maaari palang gumawa ng mas ligtas, mas malinis at mas magalang na lipunan. At ito ay hindi dahil sa special, kundi resulta ng kamalayan at sistema ng mga mamamayan. Kinuha ko ang smartphone ko at nag-text kay nanay. Mama, ang galing-galing talaga sa Pilipinas. Iba sa inakala mo. Kapag marami pa akong nakita bukas, tatawag ako ulit. Mahal kita. Pagkatapos magpadala ng mensahe, inilapag ko ang smartphone ko. Tumingin ulit ako sa labas ng bintana. Ang gabi sa Maynila ay maliwanag at masigla pa rin. Habang pinagmamasdan ng ilaw, naisip ko, gaano pa kaya karaming bagay ang makikita ko sa mga susunod na araw? Anong sorpresa pa kaya ang ibibigay sa akin ng Pilipinas? Puno ng pag-asa at excitement ang dibdib ko. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog ng mahimbing. Sa totoo lang, ayaw kong matulog. Gusto kong damhin ng matagal ang sandaling ito. Ang damdaming ito, ang excitement na ito. Habang tinitingnan ang ilaw sa labas ng bintana, nangako ako sa sarili ko, susulitin ko ang trip na ito para makita ko ang lahat ng bagay sa Pilipinas. At babalik ako dito balang araw, siguro mas matagal akong mananatili para mag-aral o magtrabaho o baka manirahan na talaga dito. May ganitong pakiramdam ako. Ganoon ang unang gabi ko sa Pilipinas. 4:00 na ng madaling araw nang sa wakas ay makatulog ako. Pero kahit sa panaginip, naglalakad ako sa kalye ng Maynila paggabi. Nag-iisa, ligtas, at malaya isang karanasan na hinding-hindi ko magagawa sa Russia. 6:00 ng umaga. Nagising ako dahil hindi ako sanay sa jet lag. Pagtingin ko sa bedside clock, eksaktong 6:05 a.m. 12:00 ng hating gabi ito sa Moscow. Pagod ang katawan ko. Pero kakaiba ang sigla ng puso ko. Narinig ko ang bulungan sa labas. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang 6 na kaibigan ko na hindi rin nakatulog,
na nagtitipon sa hallway. Sofia, hindi ka rin nakatulog? Oo, dahil sa jet lag. Bakit kayo lumabas? Gutom kami. Gusto naming kumain. May bukas kayang kainan sa oras na to? Nag-isip silang lahat. Sa Moscow, napakahirap makahanap ng kainan na bukas bago mag-alas 8 ng umaga. Dahan-dahan naming kumatok sa kwarto ni Gnang. Elena, gising na rin siya. Ma'am, gutom na gutom po kami. Mayroon po bang lugar na mapagkakainan? Nag-aalala rin ang mukha ni ma'am pero tumawag siya sa front desk para magtanong. Maya-maya, lumiwanag ang mukha ni ma'am. Mga bata, may magandang balita. Mayroong 24 lang hour na kainan malapit lang sa hotel. 24 per hour? Nagulat kaming lahat. Ang makakain ng alas 6 ng umaga ay hindi namin mai-imagine sa Russia. Nagpalit kami ng damit at lumabas. Paglabas namin ng hotel, nagulat na naman kami. Alas 6:30 na ng umaga pero masigla na ang kalye. May mga nagmamadaling papasok sa trabaho na nakasuit, mga nagjo-jogging na naka-sportswear, at mga taong lumalabas sa convenience store. Ang Moscow pagkamadaling araw ay tahimik, pero ang Maynila ay parang nagsisimula na ang araw. Ang kainan ay malapit lang sa hotel. Pagbukas namin ng pinto at pagpasok, sumalubong sa amin ang mainit na hangin at masarap na amoy ng pagkain. Mas marami ang customer kaysa sa inakala namin. Isang mid-aged na lalaki na nag-iisa, kumakain habang nagbabasa ng dyaryo. Isang babaeng nagtatrabaho sa laptop. Mga empleyado na mukhang pagod galing sa night shift. Lahat ay natural na nag-aagahan ng maaga. Ang daming taong kumakain ng alas 6 ng umaga. Nang makita ko ang menu, nanlaki ang mga mata ko. Ang lugaw ay 150 pesos, pansit ay 400p at ang silog meal ay 500p. Kung i-convert sa pera ng Russia, napakamura. Ang 150p na lugaw ay mga 90 rubles lang. Sa Moscow, kailangan mo ng minimum na 300 rubles para sa ganitong uri ng pagkain at kung ikukumpara sa average monthly salary sa Moscow, makikita mo kung gaano ka-reasonable ang presyo ng bilihin sa Pilipinas. Hindi nagulat ang waiter nang makita kami. Nag-Ingles signang, Elena, dahan-dahan namang sumagot ang waiter sa Ingles at ipinakita sa amin ang menu. Ipinaliwanag niya isa-isa kung anong pagkain ang madaling kainin at kung ano ang popular sa mga estudyante. Naantig ako sa ganitong pag-aalala. Ang mga waiter kasi sa mga kainan sa Russia ay seryoso ang mukha at mabagal magserbisyo. Nag-order kami at naghintay. Nakakagulat, 5 minuto lang, dumating na sa mesa ang lahat ng pagkain, lugaw, pansit, halo-halo, mga pagkaing Pilipino na ngayon lang namin nakita. Kinuha ng isa kong kaibigan ang lugaw at sinabi, ito ang lugaw. Nang kumagat siya, kumalat sa bibig niya ang iba't ibang lasa. Ang sarap, bulalas ko rin. Tamang-tama ang timpla at masarap ang toppings. Mabilis naming naubos. Ang pansit din ay nakakagulat. Iba ang level sa instant noodles na kinakain namin sa Russia. Malambot ang noodles at malasa ang sabaw. 7 tao kaming kumain ng masaya. Nang magbayad kami, nagulat ulit ako. 7 tao kaming kumain ng busog pero ang total ay mga 3,500p lang. Kung i-convert sa pera ng Russia, mga 2,100 rubles. Sa Moscow, para sa parehong level ng pagkain, kailangan mo ng minimum na 6,000 rubles. Halos 3 beses ang pagkakaiba. Ngumiti ang waiter at nagbalik ng sukli ng eksakto, pati ang barya. Nagustuhan niyo ba ang pagkain? Sumagot si Ganeng. Elena, opo, napakasarap. Salamat po. Nagsuggest pa ang waiter ng ibang menu. Pakitry din po ang Chicken Joy at Jolly Spaghetti pagbalik ninyo. Paglabas namin sa kainan, sige ang paghanga ng mga kaibigan ko. Ang sarap na nga ng pagkain, ang mura pa, at ang ganda pa ng serbisyo perpekto. O, at ang galing dahil bukas kahit alas 6 ng umaga. Tumango ako habang nag-iisip. Hindi ko inakalang ganito kalaki ang pagkakaiba ng Russia at Pilipinas. Hindi lang sa economic scale o GDP, kundi sa convenience at kalidad ng buhay. Pabalik sa hotel, dumaan kami sa isang convenience store. Pagpasok namin, may isa pang sorpresa. Kahit maaga pa, ang loob ng convenience store ay malinis, parang department store at punong-puno ng paninda. Ang mas nakakagulat, may mga bagay na hindi mo aakalain na magagawa sa convenience store.
Hindi lang simpleng pagbili ng gamit, kundi pagpapadala ng package, pagbabayad ng bills, banking services, at maging pag-reserve ng ticket. Ang mga convenience store sa Russia ay simpleng nagbebenta lang ng pagkain, pero ang convenience store sa Pilipinas ay parang isang maliit na life center. Pinili ng mga kaibigan ko ang mga paborito nilang merienda, lalo na ang mga seasonal na sweets at drinks. Nagulat ulit kami sa cashier. Ang bilis nilang mag-compute. Pag-scan ng barcode, lalabas agad ang presyo, at pag-tap ng card, tapos na agad ang payment. Ang cashier ay magalang at hindi sila nagpakita ng pagkairita kahit foreigner kami. Sa halip, nag-Ingles pa sila at bumati, "Welcome sa Pilipinas, enjoy po kayo." Paglabas namin ng convenience store, sinabi ng isa kong kaibigan, "Ang Pilipinas, parang 24-hour convenient country. Maaari mong maayos ang lahat ng kailangan mo kahit anong oras." Totoo. Pabalik sa hotel, nagulat din kami sa kalinisan ng kalye. Walang kahit isang pirasong basura, may mga naglilinis na ng kalye. Ang mga cleaning staff na naka-orange vest ay naglilinis ng kalye gamit ang walis at tongs. Ang buong siyudad ay parang isang organismo na gumagalaw ng perpekto. Sa Moscow, malinis lang ang mga tourist spot, pero ang mga eskinita ay madalas na madumi. Pero ang Maynila, iba. Hindi lang ang paligid ng hotel, kundi maging ang eskinita ay malinis. Pagdating namin sa lobby ng hotel, gising na ang iba pang estudyante. Tinanong nila kami kung saan kami galing. Nag-almusal kami. May 4 hour na kainan. Nainggit ang mga kaibigan ko at nagpumilit na isama namin sila sa susunod. 9:00 ng umaga, nagsimula na ang seryosong pag-explore namin sa Pilipinas kasama ang lahat ng estudyante. Ang unang destinasyon namin ay isang parke sa tabi ng ilog. Ito ay isang lugar na inirekomenda ng staff ng hotel kay Gengna, Elena. Dito raw makikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga taga Maynila. Nag-subway, LRT, MRT kami. Pagpasok namin sa station, nagulat na naman ang mga estudyante. Napakalinis ng loob ng station, kintab na kintab ang sahig, at walang kahit isang gasgas ang pader. Ibang-iba sa madilim at lumang feeling ng subway sa Moscow. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. Kahit malalim ang baba, perpektong nakaayos ang pasilidad. Maganda ang ventilation system, kaya halos hindi mo mararamdaman na nasa ilalim ka ng lupa. Pagdating namin sa platform, nakita namin na maayos na nakapila ang mga tao. Sumusunod sila sa markang nakalagay sa sahig. Nakapila sila, bulong ng kaibigan ko. Sa subway sa Moscow, nagsisiksikan ang mga tao at nagtutulakan. Pagtingin namin sa electronic board, humanga na naman kami. Tumpak na ipinapakita kung ilang minuto at segundo ang darating na tren. 3 minuto at 20 segundo ang dating. Tiningnan ng isa kong kaibigan ang orasan sa cellphone niya. Totoo, eksakto sa oras na yon dumating ang tren. Walang kahit isang segundong pagkakamali. Nang dumating ang subway, mas impresibo ang pagkilos ng mga tao. Pagbukas ng pinto, lumabas muna ang mga bababa, saka sila pumila at sumakay, walang tulakan at siksikan. Ang loob ng subway ay nakakagulat din. Napakalinis, walang graffiti sa upuan, at malinis ang sahig. Kintab na kintab ang mga hawakan, tamang-tama ang aircon kaya malamig, at kaunti lang ang ingay kaya madaling mag-usap. Pero mayroong mas nakakagulat. May isa akong kaibigan na tumingin sa cellphone niya at sumigaw, "Hala, may signal ng internet kahit sa subway." Kinuha naming lahat ang cellphone namin. Totoo, perpektong gumagana ang high-speed internet kahit sa subway. Walang putol ang video. Hindi ito mai-imagine sa subway sa Russia. Nagsimulang magpadala ng litrato ang mga kaibigan ko sa kanilang pamilya at mga kaibigan sa Russia, real-time. Nagpadala rin ako ng litrato kay nanay. "Mama, hindi nawawala ang internet kahit sa subway." Ang kaayusan, nakakagulat, dumating kami sa destinasyon at lumabas sa itaas. Ang tanawin ng ilog na bumungad sa amin ay nagpanganga sa aming lahat. Wow, ang lawak ng ilog at ang mga parke sa magkabilang gilid at ang mga gusali sa malayo. Ibang-iba ang ambiyanse sa Moscow. Mas maayos, malinis at mas masigla. Pagpasok namin sa parke, may isa pang nakakagulat na tanawin. Napakaraming tao ang nag-e-ehersisyo. May mga nagjo-jogging, nagbibisikleta,
at nagta-tai chi. Kahit weekday at umaga, ang daming taong nag-eehersisyo at may oras sa sarili. Doon ko nakita ang pinaka-impresibong bagay, ang mga pampublikong fitness equipment na nakalagay sa parke. May mga pull-up bar, ab crunch bench, at stretching equipment. Napakaraming tao ang gumagamit, lalo na ang mga matatanda. May isang lolo na nagpupull up sa bar. Nakakagulat, nakagawa siya ng 7 sunod-sunod. Binasa namin ang sign. Nakasulat na free ang lahat ng equipment. Free at pwedeng gamitin ng kahit sino. Sumigaw ang mga kaibigan ko, gulat na gulat. Sa Russia, kung gusto mong mag-ehersisyo, kailangan mong magbayad at pumunta sa gym. Halos walang pampublikong equipment at kung mayroon man, luma at delikado at hindi pwedeng gamitin. Pero ang Pilipinas, iba. Ang gobyerno ay naglalagay ng pampublikong equipment para sa kalusugan ng mga mamamayan. At libre pa, may isang lola na nag-stretching sa equipment. Nakangiti siya. Lakas loob akong lumapit at nagtanong, "Excuse me lola, araw-araw po ba kayo pumupunta dito?" Hindi siya masyadong magaling mag-Ingles, pero sinagot niya ako sa pamamagitan ng galaw. Araw-araw daw siyang pumupunta dito para mag-ehersisyo at maging malusog. At ngumiti siya at nag-thumbs up. Nang makita ko ang masayang mukha ng lola, napagtanto ko. Bakit ang mga matatanda sa Pilipinas ay mukhang malusog at masigla dahil maayos ang infrastruktura para sa mga matatanda? Libreng equipment, malinis na parke, at ligtas na kapaligiran. Bigla kong naisip ang lola ko. Namatay siya noong nakaraang taon. Mag-isa siyang nakatira sa maliit na apartment sa Moscow. Pagkatapos niyang madulas at matumba noong taglamig, mabilis na lumala ang kalusugan niya. Ang taas ng bill sa ospital, kaya hindi siya nakaalis ng maayos na treatment. Gusto niyang mag-ehersisyo sa parke, pero delikado ang parke sa Russia pag taglamig. Sana, nabuhay si Lola sa ganitong bansa. Nagsikap si Lola sa buong buhay niya, pero nag-iisa at malungkot ang kanyang pagtanda. Pero ang mga lola at lolo sa Pilipinas, iba. Nag-eehersisyo sila ng libre sa malinis na parke at malusog ang kanilang pagtanda. Ito ang tunay na advanced na bansa. Hindi lang bansa na maunlad sa ekonomiya, kundi bansa na may malasakit sa mga mamamayan, lalo na sa mga mahihina. Iyon ang tunay na advanced na bansa. Umupo ako sa bench sa parke at nagpahinga. Pagtingin ko sa paligid, ang daming pamilya, mga tatay na nagbibisikleta, kasama ang kanilang mga anak, mga nanay na naglalakad habang nagtutulak ng stroller. Isang mapayapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay. Ang pinaka-impresibo ay ang mga naglalakad ng aso. Lahat sila ay may tali at may dalang poop bag. Nakita ko ang isang lalaki na maayos na nililinis ang dumi ng aso niya. Maingat niyang kinuha gamit ang tissue at nilagay sa bag. Sa Moscow, madalas ay iniiwan lang ang dumi ng aso. Pero sa Pilipinas, iba. Lahat ay may responsibilidad at pinapanatili ang kalinisan. Medyo pasado 12:00 na ng tanghali. Umalis na kami sa parke. Sinabi ni Gnang, "Elena ang susunod na destinasyon. Pupunta tayo sa isang kilalang bookstore sa sentro ng lungsod. May special na espasyo doon." Bookstore? Medyo na-disappoint ang mga kaibigan ko. Umaasa silang mag-shopping. Ngumiti si Ma'am at sinabi, "Makakapag-shopping din naman kayo, pero may gusto akong ipakita muna sa inyo." Number 2, Au Plaza. Pumunta kami sa kilalang Power Books o National Bookstore sa Makati, BGC. Pagpasok namin sa gusali, nanlaki ang mga mata ng mga estudyante. Hindi lang ito simpleng bookstore. Ang taas ng kisame, ang malambot na ilaw, at ang artistikong pagkakaayos ng mga libro para itong isang art museum. Bookstore ba talaga to? Tanong ng isa kong kaibigan, hindi makapaniwala. Pero ang gusto ni Ging Elena na ipakita sa amin ay hindi lang ang ganda ng arkitektura. "Oh, tingnan niyo ang paligid," tahimik na sabi ni Ma'am. Tumingin ako sa paligid at napagtanto ko. Kahit weekday at 2:00 na ng hapon, ang daming mamamayan ang nagbabasa ng libro. Nakaupo sila at seryosong nagbabasa. Ang mas nakakaimpresibo ay ang mga empleyado na nakasuit. May isang lalaki na bukas ang business book at seryosong nagtitake down ng notes. May isang babae na nag-aaral ng English learning book at nagme-memorize ng vocabulary.
Hindi ba sila nagtatrabaho? Tanong ng isa kong kaibigan, mahina ang boses. Ipinaliwanag ni Gnang. Elena, malamang ay ginagamit nila ang lunch break nila. Maraming Pilipino ang nagse-self-improvement kahit sa lunch break. Nagulat ako. Sa mga empleyado sa Moscow, karaniwan ng uminom ng kape o manigarilyo sa kafe tuwing lunch break. Pero ang mga Pilipino, nagbabasa ng libro sa bookstore tuwing lunch break. Mukhang talagang mahalaga sa kanila ang pag-aaral. Bulalas ko. Tumango si Ma'am. Oo. Ang mga Pilipino ay hindi tumitigil sa pag-aaral habang buhay. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit mabilis umunlad ang bansang ito. Mas detalyado kong tiningnan ang paligid. Hindi lang mga batang empleyado kundi pati na rin ang mga matatanda. May isang lolo na nagbabasa ng history book at isang lola na nagtingin ng cookbook. Ang mga kabataan na mukhang estudyante ay nagtatrabaho sa laptop o nag-aaral ng programming. Lahat ng edad ay nag-aaral sa kani-kanilang paraan. Sa Russia, ang konsepto ng lifelong learning ay hindi karaniwan. Kapag nagtapos sa universidad, tapos na ang pag-aaral. Hindi na nag-aaral pa kapag nagtrabaho na. Pero ang Pilipinas, ibang-iba. Lahat ng edad ay patuloy na nag-aaral, lumalago, at nagsisikap na umunlad. Naisip ko, ito ang tunay na mukha ng advanced na bansa. Naglakad ako papunta sa Filipino Language Learning Corner. Iba't ibang Filipino learning materials ang nakalinya. Kinuha ko ang isang libro mula beginner hanggang advanced. Ang ganda ng baybayin at Tagalog words. Gusto kong maging fluent sa wikang ito balang araw. May matatag na pangarap na nabuo sa puso ko. Gusto kong mag-aral ng Tagalog, mag-aral sa Pilipinas, magtrabaho at manirahan. Gusto kong maging bahagi ng bansang ito. Ang mga kaibigan ko ay nagtingin din sa mga librong interesado sila. May nagtingin ng history book ng Pilipinas, may nagtingin ng Philippine Culture Guide, at may nagtingin ng Filipino cuisine. Gusto naming lahat na matuto pa tungkol sa Pilipinas. Nagstay kami sa bookstore ng mga 1 oras. Tahimik kaming nagbasa ng libro. Kakaiba ang kapayapaan sa puso ko. Isang damdamin na hindi ko naramdaman sa Russia. Paglabas namin ng bookstore, nagtanong si Jingang, Elena, kumusta? Sumagot ang isa kong kaibigan, Ma'am, parang alam ko na kung bakit umunlad ang Pilipinas dahil may kultura silang patuloy na nag-aaral. Sabi ng isa pa, oo, ang passion nila sa pag-aaral ang nagpapaunlad sa bansa. Tumango ako. Ngumiti si Ma'am, tama. Ang Pilipinas ay hindi bansa na maraming likas yaman, pero namuhunan sila sa tao, namuhunan sila sa edukasyon at gumawa ng kultura ng lifelong learning. Iyan ang lakas ng bansang ito. Number 4, yung Satan Duff. Naiukit sa dibdib ko ang salitang iyon. Mayaman ang Russia sa likas yaman, pero nahihirapan ang buhay ng mga mamamayan. Kulang ang investment sa edukasyon at walang kultura ng lifelong learning. Pero ang Pilipinas, iba. Bansa na nagpapalaki ng tao. Ang sumunod ay pumunta kami sa Maginhawa Street o Escolta. Sabi ni Jing, Elena, gusto niyang ipakita sa amin ang kultura ng mga kabataang Pilipino. Paglabas namin ng station, agad kaming dinaig ng masiglang ambience. Mga kabataang may kakaibang fashion, tawanan, at musika ibang-iba sa enerhiya ng Moscow. Ang unang nakita namin sa kalye ay street performance. May isang grupo na sumasayaw sa kalye. 5 kabataan ang nagpakita ng perpektong sayaw. Tumigil kami at nanood ng performance. Ang galing nila gumalaw sa ritmo ng musika. Ramdam ang passion. Pagkatapos ng performance, masigabong palakpakan ang ibinigay ng mga manonood. Pumalakpak din kami. May ilang taong naglagay ng pera sa hat na inihanda nila. Humanga ang isa kong kaibigan. Ang taas ng level ng street performance nila. Naglakad pa kami at nakita ang isa pang grupo. Band naman sila na tumutugtog ng instrumento. Nag-rock music sila at ang galing talaga nila. Sumasabay kami sa ritmo. Ramdam namin na ang musika ay walang hangganan. Pumunta kami sa isang lugar kung saan may flea market. Nagbebenta ang mga batang artist ng kanilang mga gawang kamay, accessories, crafts at damit. Sa isang booth, tumigil kami. Mga hikaw na may tradisyonal na Filipino patterns pero modern ang design. Ang nagbebenta ay isang babae. Nag-Ingles siya at ipinaliwanag,
Ako po mismo ang gumawa nito. Pinagsama ko ang tradisyon ng Pilipinas at modern. Ang ganda talaga. Bumili ang isa kong kaibigan. Ang ganda nito para sa pasalubong. Sa isa pang booth, nagbebenta sila ng calligraphy works. Magagandang Tagalog words na nakasulat sa itim na ink. Pag-ibig, kaligayahan, pangarap, pag-asa. Humanga kaming lahat sa ganda ng sulat. Nag-request ako sa artist, pwede po bang isulat niyo ang pangalan ko sa Tagalog? Ngumiti ang artist at nagsabi, "Siyempre po, Sofia." Kinuha ng artist ang brush at isinulat ang Sofia sa Tagalog at Taglish at nilagyan ng Tagalog word na karunungan sa gilid. Ang ganda ng pangalan ko na nakasulat sa Tagalog, itinago ko ng maingat ang artwork na yon. Balang araw, kapag fluent na ako sa Tagalog, titingnan ko ang artwork na ito at aalalahanin ang araw na ito. Tumigil kami sa harap ng isang cafe. Kakaiba ang interior design. Pagpasok namin, ang daming kabataan ang nagtatrabaho sa laptop. May mga nagde-design, nagsusulat. Ang cafe ay hindi lang isang pahingahan, kundi isang espasyo para sa creation at learning. Naisip ko, bansa ito na nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataan. Ang espasyo, kultura, at sistema lahat ay ginawa para mapalago ang pangarap ng mga kabataan. Palapit na ang gabi at mas lalong sumigla ang kalye. Umiilaw ang neon sign at lumalakas ang tunog ng musika. Sobrang nahumaling ako sa enerhiya na ito. Gusto kong manirahan sa ganitong lugar. Nangako ako sa puso ko, babalik ako sa Pilipinas bilang isang estudyante at palalaguin ko ang pangarap ko sa masiglang syudad na ito. Sumikat na ang huling umaga. Ngayong hapon, kailangan na naming pumunta sa airport. Huling araw na namin sa Pilipinas. Sumikip ang dibdib ko. Bakit ang bilis ng panahon? Ang dami pa akong gustong makita at maranasan. Pagkatapos ng almusal, sinabi ni Gnang, "Elena, pupunta tayo sa Makati, BGC para sa huling shopping. Bumili kayo ng pasalubong pauwi." Makati, BGC, narinig ko na sentro ito ng shopping sa Pilipinas. Maaari kaming maglakad papunta sa Makati, BGC, mula sa hotel. Gusto kong maglakad sa huling pagkakataon sa Maynila. Naglakad kami ng dahan-dahan kasama ang mga kaibigan ko at tiningnan ang paligid. Ang sikat ng araw sa umaga ay dumadaan sa pagitan ng mga gusali, mga taong papasok sa trabaho, mga tindera na nagbubukas ng pinto, mga naglilinis. Isang ordinaryong tanawin lang ng umaga sa Maynila, pero espesyal ito para sa akin. Pagdating namin sa Makati, BGC, ang dami ng tao, department stores, boutiques, at convenience stores. Ang daming tao mula sa iba't ibang bansa ang bumibisita sa lugar na ito. Una kaming pumunta sa isang cosmetics store. Sumama ako, kilala ang Pinoy Cosmetics sa ganda ng kalidad. Pagpasok namin, nakangiti kaming sinalubong ng mga staff. Nagtest ang mga kaibigan ko ng iba't ibang produkto. Ang mga staff ay magalang at nagsuggest ng mga produkto na babagay sa bawat isa. Isang staff ang lumapit sa akin at sinabi, "Medyo dry po ang skin nyo. Gusto niyo po bang itry ang moisturizing line na to?" At naglagay siya ng produkto sa likod ng kamay ko at ipinaliwanag ang paggamit. Perfect po ito sa climate sa Russia na malamig at dry. Naantig ako sa ganitong pag-aalala. Sinuggest niya ang produkto, isinaalang-alang pa ang klima ng bansa ko, marami akong biniling produkto. Lunchtime, pumasok kami sa isang kainan. Gusto ng mga kaibigan ko na subukan ang Pinoy dishes ulit. Pagpasok namin, ang menu ay may litrato at English description, kaya madali kaming naka-order. Nang dumating ang paksiw, humanga ang lahat. Ang isda at sauce ay maayos na nakalagay sa plato. Ang ganda ng kulay. Pagkagat ko, napakasarap. Kumalat sa bibig ko ang fresh na lasa ng isda at gulay, healthy at masarap ang lasa. Pagkatapos kumain, bumisita kami sa isang church sa malapit, isang tahimik at payapang lugar. Pumasok kami at tahimik na tumingin sa paligid. Maganda ang payapang ambiyanse. Umupo kami sa isang bench sa lilim ng puno at nagpahinga. Tinawag kami ni Gnang, "Elena, mga bata, kumusta ang ilang araw ninyong travel?" Sumagot ang mga kaibigan ko, isa-isa. "Ang ganda-ganda po. Hindi ko alam na ganito pala kaganda ang Pilipinas. Safe, malinis at magalang ang mga tao. Lahat ay perpekto." Dumating ang turn ko. Huminga ako ng malalim at sinabi, "Ma'am,
Wala akong alam tungkol sa Pilipinas. Gusto ko lang ang Pinoy pop, pero wala akong alam sa bansa. Pero ngayon, iba na. Ang Pilipinas na ang paborito kong bansa. Nanginginig ang boses ko. Gusto ko pong bumalik ulit. Gusto kong magstay ng mas matagal. Hindi, gusto ko na pong manirahan dito. Tumango ang iba kong kaibigan. Mukhang pare-pareho ang nararamdaman namin. Ngumiti si ma'am. Oo, natutuwa ako na nagkaroon kayo ng magandang experience. Ang Pilipinas ay bansa na maraming bagay na matututunan. 3:00 ng hapon, oras na para bumalik sa hotel at mag-ayos ng bagahe. Ang bus papuntang airport ay naka-schedule na umalis ng 4 mamen. Bumalik kaming lahat sa aming kwarto at nagsimulang mag-ayos ng gamit. Umupo ako sa kama at tiningnan ang paper bag. Mga cosmetics, pasalubong, damit na binili ko sa Pilipinas. Ang bawat isa ay mahalagang alaala, pero mabigat ang puso ko. Aalis na ba talaga ako? Mananatili lang ako sa ganito kaikling panahon at aalis na? Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang langit ng Maynila. Asul na langit, matataas na gusali, masiglang kalye. Gusto kong manatili dito. Ang kaisipang iyon ang pumuno sa isip ko. Bigla akong nagdesisyon. Mayroon akong isang lugar na gustong puntahan sa huling pagkakataon. Ang bookstore sa malapit. Gusto kong bumili pa ng Filipino language materials at kailangan ko ng oras para mag-isip. Kinuha ko ang notebook at ballpen mula sa bag. Nagsimula akong magsulat. Sulat kay Geng. Elena. Ma'am, ang trip na ito ay nagpabago sa buhay ko. Sa simula, inakala ko na isa lang itong masayang school trip. Pero ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay nagturo sa akin kung anong klaseng mundo ang gusto kong tahakin. Ligtas na kalsada sa gabi, magalang na tao, kultura ng lifelong learning, lipunan na may paggalang sa kabataan, lahat ng ito ay nasa Pilipinas. Habang tinitingnan ko ang Russia na nasa gitna ng gulo, naisip ko, sana ang bansa namin, kung umunlad sa kapayapaan, ay maging ganito rin ang mga mamamayan. Ma'am, balak ko pong mag-aral sa Pilipinas. Susubukan kong kumbinsihin ang mga magulang ko. Gusto kong mag-aral, magtrabaho, at manirahan sa Pilipinas. At balang araw, gusto kong maging tulay sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Pupunta po ako sa bookstore ngayon. Gusto ko pong bumili pa ng Filipino language materials. Babalik po ako agad. Huwag po kayong mag-alala. Sofia, nilagay ko ang sulat sa envelope at inilagay sa mesa. At tahimik akong lumabas ng kwarto. Sa bookstore, pumili ako ng ilang Filipino language books. Seryoso akong gustong mag-aral. Gusto kong maging fluent sa Tagalog. Pagkatapos magbayad, lumabas ako sa bookstore. Dala-dala ko ang mabigat na bag. Naglakad ako sa kalye. Doon tumigil ako sa harap ng isang kafe. Nakita ko ang mga tao sa loob na nag-uusap habang umiinom ng kape. Isang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Bumulong ako. Gusto kong mamuhay sa ganitong buhay. Walang gulo, walang takot, simpleng buhay lang na may pangarap. Ilang sandali akong nakatayo doon. Pagtingin ko sa cellphone ko, 3:30 na, kailangan ko nang bumalik. Naglakad ako papunta sa hotel, pero mabigat ang mga hakbang ko. Pagpasok ko sa lobby, naramdaman ko ang gulo. Nagmamadaling nakikipag-usap si Geng, Elena, sa front desk staff. Nagtipon-tipon din ang mga kaibigan ko sa lobby. Lahat sila ay nag-aalala ang mukha. Sofia, nakita ako ni ma'am at tumakbo papalapit. Saan ka galing? Nag-alala kaming lahat. Ang boses ni ma'am ay may halong ginhawa at pag-aalala. Sorry po ma'am, gusto ko lang pong pumunta sa bookstore. Gusto ko pa pong bumili ng Filipino language materials. Ipinakita ko ang mga libro na binili ko mula sa bag. Lumambot ang mukha ni ma'am. Kahit na, dapat nagsabi ka, alam mo ba kung gaano kami nagulat nang mawala ka? Talaga pong sorry. Lumapit ang mga kaibigan ko. Sofia, nag-alala talaga kami. Akala namin ay nagtanan ka na sa isang Pinoy. Sorry, gusto ko lang talagang makita pa ang syudad na to sa huling pagkakataon. Inilagay ni Inang, Elena ang kamay niya sa balikat ko. Naiintindihan ko, pero kailangan na talaga tayong umalis. Alis na ang bus. Opo ma'am. Inabot ko ang envelope ng sulat na galing sa kwarto ko. Ito po ma'am, gusto ko pong ibigay sa inyo. Pakibasa po mamaya. Kinuha ni ma'am ang sulat at tumango. Inayos namin ang bagahe at sumakay sa bus. Sa labas ng bintana, nakita ko ang hotel,
ang kalye ng Makati, BGC, ang Maynila. Umalis ang bus at unti-unting lumayo ang lahat. Paalam, Maynila. Nagpaalam ako sa puso ko. Babalik ako balang araw. Sa pagkakataong ito, mas matagal, dumating kami sa Naiya, ang lugar kung saan ako unang tumapak. Ilang araw lang ang nakalipas, pero ang puso ko ay ganap nang nagbago. Sumakay kami sa eroplano, umupo ako sa upuan at tumingin sa labas ng bintana. Unti-unting lumiit ang lupa ng Pilipinas. Umiyak ako, ayaw kong umalis, pero kasabay nito, nangako ako. Babalik ako. Sa pagkakataong ito, bilang isang estudyante, kinabukasan ng umaga, dumating kami sa Moscow Airport. Sinalubong kami ng kulay-abong langit ng Russia, ibang-iba sa asul na langit ng Pilipinas. Paglabas namin ng airport, naghihintay na ang mga magulang namin. Tumakbo si nanay nang makita ako. "Sofia, welcome home." "Opo, mama." Yinakap ko si mama. Pero kakaiba, hindi pamilyar ang Moscow. Bahay ko ito, ilang araw lang ang nakalipas, pero ngayon, parang hindi na. Nagsimulang ikwento ng mga kaibigan ko ang Pilipinas sa kanilang mga magulang. "Mama, ang galing-galing sa Pilipinas." "Papa, doon, kahit gabi, nakakapaglakad ng mag-isa ang babae. May 24-hour convenience store at ang linis ng subway." Nagulat ang mga mukha ng mga magulang nila. Tiningnan din ako ni mama. "Sofia, nagustuhan mo ba talaga ang Pilipinas?" "Opo, mama, mas maganda pa sa inakala ko." Habang pauwi kami, nakasakay sa kotse, tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang mga kalye ng Moscow, mga lumang gusali, maduming kalsada, at mga taong seryoso ang mukha. Bakit ang dilim dito? Bakit ang dumi? Bakit ang mga tao walang emosyon? Naihambing ko sa Pilipinas. Pagdating sa bahay, inayos ko ang bagahe. Inilabas ko isa-isa ang mga binili ko sa Pilipinas, cosmetics, pasalubong, Filipino language books. Pumasok si mama sa kwarto ko. "Sofia, ano lahat yan?" "Pangregalo ko po sa inyo, mama, Filipino cosmetics." Umupo ako sa kama at tiningnan si mama. "Mama, gusto ko pong mag-aral sa Pilipinas." Tumigil ang kamay ni mama. "Ano? Gusto mong mag-aral sa Pilipinas? Gusto mong magkolehiyo doon?" Umupo si mama sa tabi ko. "Sofia, ilang araw ka lang doon. Iba ang bansang nakita mo sa travel at ang bansang titirhan mo." "Alam ko. Pero mama, seryoso po ako. Gusto kong gawin ang future ko sa Pilipinas." Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng family meeting. Umupo ako sa harap ni na tatay at nanay at sinabi ang nararamdaman ko. Ang mga nakita ko sa Pilipinas, ang naramdaman ko, ang napagtanto ko. Ligtas na lipunan, advanced na sistema, kultura ng pag-aaral at atmosphere na may paggalang sa kabataan. Seryoso ang mukha ni tatay habang nakikinig. "Sofia, alam kong maganda ang Pilipinas, pero ikaw ay Ruso, ito ang bansa mo." "Alam ko po, Papa, pero pagkatapos kong makita ang Pilipinas, napagtanto ko, kapayapaan, hindi gulo, kalayaan, hindi panggigipit. Iyan ang nagpapasaya sa mga mamamayan." Nag-isip si tatay. "Sige, mag-aral ka muna ng Filipino at mag-usap ulit tayo pagkatapos ng isang taon. Kapag hindi nagbago ang isip mo, tutulungan kita." Nagluha ang mga mata ko. "Talaga, Papa?" "Oo." Vamding Anfo. Minpo, Minpo. Simula noon, nagsimula akong mag-aral ng Filipino. Araw-araw, 2 oras akong nagsusulat, nagme-memorize ng vocabulary. At may malaking pangyayari na naganap sa paaralan. Isang linggo pagkatapos ng trip, nagsimulang mag-post ang mga kaibigan ko ng mga litrato at video ng Pilipinas sa SNS. Gumawa rin ako ng isang video, mga babaeng kumakain ng mag-isa sa 2 AM, na kainan, mga matatanda na nag-iihersisyo sa parke, internet na gumagana kahit sa subway, malinis na kalye. Ang title, "Ang bansang nagpabago sa pananaw ko sa buhay sa loob ng 48 oras." Ang reaction ay napakalaki. 50,000 views sa unang araw, 300,000 sa loob ng isang linggo, libu-libong comments. Hindi ko alam na ganito na pala kaunlad ang Pilipinas. Gusto ko ring pumunta. Bakit hindi ganoon ang Russia? Sumabog ang interes sa Pilipinas sa mga kabataang Ruso. Naging usap-usapan din ang Pilipinas sa mga pagpupulong ng mga magulang sa paaralan.
Gusto ko ring ipadala ang anak ko sa Pilipinas. Ang galing daw ng education system nila. Nag-request ang paaralan kay Gian ni Elena para sa isang special lecture. Pagkatapos ng isang buwan, nagkaroon ng lecture sa malaking hall. Ikinuwento ni Gang Elena ng tapat ang kanilang experience sa Pilipinas. Ang efficiency ng sistema, ang level ng kamalayan ng mga mamamayan, ang malasakit sa mga dayuhan, edukasyon, kultura, at ligtas na lipunan. Isang trip ang nagpabago sa buhay ng mga bata. Pagkatapos ng lecture, maraming estudyante ang lumapit kay Ma'am. Isa ako sa kanila. Ma'am, nagsimula na po akong mag-aral ng Filipino. Ngumiti si Ma'am. Oo, Sofia, nabasa ko ang sulat mo. Nakakaantig talaga. Pagkatapos ng ilang araw, may mas nakakagulat na balita. May isang memorandum na dumating sa paaralan galing sa kagawaran ng edukasyon ng Russia. Inanunsyo ni Gnang Elena sa harap ng lahat ng estudyante. Mga estudyante, may nakakagulat na balita. Ang school trip natin sa Pilipinas ay napansin ng kagawaran ng edukasyon ng Russia. Nagkakagulo ang hall. Nag-aral sila ng video at report ng school trip natin sa Pilipinas at formal nilang desisyon na gawing benchmark ang education system at urban infrastructure ng Pilipinas. Pumalakpak ang mga estudyante. Isang school trip ang nagsimulang gumalaw sa pambansang patakaran. Hindi namin inakala na ang 48 oras namin ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago. Pagkatapos noon, nagsimulang magbago ang paaralan. Nagkaroon ng Philippine Culture Week, nag-try ng Filipino dishes, nanood ng Filipino movies, at nagkaroon ng Filipino Language Club. Sumali ako at naging presidente. Ilang buwan ang lumipas, isang araw, tinawag ako ng mga magulang ko. Inilagay ni tatay ang ilang dokumento sa harap ko. Mga brochure ng mga universidad sa Pilipinas. University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas. Sofia, nag-research ako. Pwede kang mag-apply sa foreign student slot. Kailangan mo lang makapasa sa Filipino Language Proficiency Test. Nanginginig ang kamay ko. Papa, nangako ka 1 taon na ang nakalipas. Natutulungan mo ako kung hindi magbabago ang isip ko. Sofia, araw-araw kang nag-aral ng Filipino. Hindi ka nagpahinga ni minsan. Nakita ko yan. Tumulo ang luha ko. Salamat Papa. Hinawakan din ni Mama ang kamay ko. Sofia, napanood ko rin ang video mo tungkol sa mga lola na nag-eehersisyo sa parke. Nanginginig ang boses ni Mama. Kung nabuhay lang ang lola mo sa ganitong bansa, mas matagal sana siyang nabuhay at mas malusog. Napagtanto rin ni Mama, ang Pilipinas ay hindi lang bansa na maunlad, kundi bansa na may malasakit sa tao. Mama, magiging successful po ako sa Pilipinas. At balang araw, iimbitahin ko kayo ni Papa sa Pilipinas. Ilang buwan pa, nag-speech ako sa isang event sa Philippine Embassy sa Russia. Ako po si Sofia. Ilang buwan na ang nakalipas, ginugol ko ang 48 oras sa Pilipinas. Ang 48 oras na iyon ay nagpabago sa buhay ko. Nakikinig ng matindi ang mga audience. Sa Pilipinas, nakita ko ang ligtas na lipunan, kultura ng malasakit, at mga mamamayan na patuloy na nag-aaral, at napagtanto ko. Ito ang tunay na mukha ng advanced na bansa. Sumigaw ang palakpakan. Ang Russia ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Pero pagtingin ko sa Pilipinas, nakakita ako ng pag-asa. Pag-asa na kung umunlad tayo sa kapayapaan, maaari rin tayong gumawa ng bansa kung saan masaya ang mga mamamayan. Lumapit sa akin ang Philippine Ambassador. Miss Sofia, napaka-inspiring ng speech nyo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa Pilipinas. Ako po ang dapat magpasalamat. Ang Pilipinas ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. Nang gabing iyon, umuwi ako at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang langit ng Moscow. Pero ang puso ko ay nasa Maynila na. Ilang buwan pa, sasakay na ako sa eroplano papuntang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi na school trip, kundi bilang isang estudyante na gagawa ng sarili niyang kinabukasan. Ano ang inyong pananaw? Ang kwento ng 48 oras na karanasan ng mga high school girls mula sa Russia sa Pilipinas. Ang nakita nila ay hindi ang magagarang tourist spot, ligtas na kalsada sa gabi, magalang na mamamayan,
kultura ng lifelong learning, lipunan na may paggalang sa kabataan iyon ang pang-araw-araw na buhay natin. Ang mga bagay na normal sa atin ay parang panaginip na mundo para sa iba. Ito ang tunay na lakas ng Pilipinas. Hindi ang economic scale o military power, kundi ang kamalayan at malasakit ng mga mamamayan at ang mapayapang pang-araw-araw na buhay. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit mahal ng buong mundo ang Pilipinas. Kung susuportahan nyo kami sa pag-subscribe at pag-like, magkikita-kita tayo sa mas maraming kuwento. Ito po si Special Pilipinas, nagpapakita ng mga nakakaantig na kuwento mula sa buong mundo. Maraming salamat po.